Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Leandro Libiste. Sabi niya, maraming salamat po sa Department of Public Works and Highways at may kopya na rin ang Office of the Ombudsman Philippines. Mabuti po na mas marami ang may kopya kabilang ang inyong mga staff para masigurong hindi mawawala ang mga files. So, isinare ni Congressman Libeste ang post ng Department of Public Works and Highways. Ito ang sabi ng DPWH. Tingnan, formal nang na-turn over ng Department of Public Works and Highways ang computer at files mula sa opisina ng yumaong dating Undersecretary Maria Catalina Cabral mula sa nakalipas na 10 taon bilang bahagi ng pagsunod sa Subpoena Doses Tecum ng Office of the Ombudsman. Pinangunahan ni na Public Works Yusek Nicasio Conte, Yusek Arthur Bisnar, Yusek Ricardo Bernabe III at Yusek Charles Calima Jr. ang turnover. Tiniyak ng DPWH na makikipagtulungan ito sa mga otoridad at mga kaukulang ahensya na nangangasiwa sa investigasyon. Okay. So, ito po yung mga pictures ng turnover, mga files, marami, at saka laptop. So, ang tanong, nasa mabuting kamay na ba ang mga files at laptop ni dating Yusek Cabral? May mga binasa ko itong mga comments. Baka bigla daw ma-delete. Basa lang ko sa mga comments. May mga nag-aalinlangan. Okay. Mau G's, sabi niya, at kung may magbago sa nilalaman, nasa iyo kung Libiste ang original file. Ayon. Kasi hindi mo maalis ang duda na baka baguhin yung file. Magandang nangyari. Ang unang nakakuha ng kopya si Congressman Libiste. Tapos meron pang nag-leak. Na-leak na ito eh. I don't know sino ang nag-leak. Pati nga si Kato Nying, sabi niya, may listahan din ako. Mautak si Kato Nying eh. Una, tinanong niya si Congressman Libiste, kasama ba ang nanay mo, si Senator Ligarda, sa budget insertion? Kung sinabi ni Congressman Libiste nga, wala, hindi kasama ang nanay ko, nako, delikado siya. Kasi mayroon palang listahan din si Kato Nying sa kanyang pag-interview. Sabi nung sinagot ni Congressman Libeste na kasama rin ang nanay ko, 1 billion ang kanya. Okay, may listahan din ako at tama nga, 1 billion nga. So, kumalat na ito. Kaya wag na kayong mag-alala yung mga nagdududa na baka baguhin yung nilalaman ng yung mga nagdududa baka baguhin yung nilalaman ng files ni Yusek Cabral. Wag na kayo. Kumalat na ito, marami na ang may hawak. So, ang tanong, sino ngayon ang maglalahad sa publiko ang mga nilalaman? Si Congressman Libiste kasi pa-isa-isa lang eh. Inuna niya si Congressman Terry Redon, yung Bicol Party List. Pangalawa, si nanay niya, inamin niya. Ang gusto kong, then yung leak, mayroong nag-leak, mga listahan ng mga senador, na ang top notcher si dating Senador Sani Angara. Ang gusto kong malaman yung taga Malacanang. Sino kaya yun? Kasi yung leak
ganito ang breakdown, 401 billion mga district congressmen, congresswomen. 14.5 billion ata ang mga party list. Ano ba? Senador, nasa 20 billion. Yung others, taga Malacanang, mga cabinet secretaries, Yusek, Asek, then mga private individuals, 285 billion. Doon ako interesado. Grabe. Kasi yung mga senador, congressman, normal na yun. Yung pagsingit-singit nila, trabaho nila yan, at hindi naman talaga masama ang pag-budget insertion, basta gamitin mo lang sa tama. Kaya wag po nating husgaan ang mga pangalan ng mga lawmakers na nagsingit. Kasi meron yung mga matitinong lawmakers, gusto nilang tulungan ng isang lugar o grupo ng tao, nagsingit sila, tapos na ipa-implement ng maigi, nakatulong sa taong bayan. Kaya lang, mas marami sa tingin ko yung nagsingit na yun na nga, mayroong question sa ano. So, pagdasal po natin ang listahan na ito na hindi mawawala at ipagdasal natin ang kaligtasan ni Congressman Leandro Libiste dahil nasesense niya siguro na baka may masamang mangyari sa kanya dahil sa paglalahad niya ng nilalaman ng listahan nito. Ombudsman, let's give them the benefit of the doubt na imbestigan nila. I still believe maraming matitino sa ombudsman. Yung mga professional, matagal nang nandyan. But kung sa ombudsman mismo, sinasabi niya, patas naman daw siya. Wala siyang sasantuhin. Hindi siya hawak sa liig ng Pangulo. May pahayag nga si Secretary John Vic Rebullion ng DILG na si Romualdez, kung hindi nila mahabol sa criminal charges, hahabulin nila sa civil forfeiture cases. So, ibig sabihin, tinatarget nila ni Romualdez. Kaya lang, medyo alanganin ako. Baka mamaya, ang ikaso nilang civil forfeiture cases, 1 billion lang. Ay di, lugi pa rin tayo, mga Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. O, muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay. Mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyud. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Sako para nga kuan diptan ang kuan Mm. tulo. Mm. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade 3. So insa day te inyong panginabuhian? Kuan ka pa ng kontraksyon ra ang yang bana kuanain
Nagtrabaho na dahil sa panimalay ang iyang asawa. Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pangpalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kanhiro. Salamat kaayo.